Guys, welcome back to my channel. Today, ang ating i-feature itong Hyundai Kona. Isa siyang subcompact crossover from Hyundai. And before I continue, special thanks pala sa Hyundai Makati. Ilalagay ko yung contact number ng sales rep nila para kung meron kayong inquiry, pwede nyo silang tawagan. It is actually positioned between the Venue and the Tucson in the Hyundai lineup. Bale, second generation model na ito. Kasi dati, naalala nyo, merong Hyundai Kona sa Philippines, tapos tinanggal nila. Then, it was reintroduced in the Philippine market sometime in June 2025. At ngayon, medyo futuristic na yung design at saka hybrid electric vehicle na siya. Meron siyang dalawang variants, yung GLS at saka yung Premium. Yung GLS sells for 1,528,000. While yung Premium is 1,688,000. So, ang difference nila is 160,000. Ang unang napansin ko dito, yung kanyang futuristic and eye-catching design. Very slick yung kanyang lines, distinctive yung cladding, tapos meron siyang unique na seamless horizon lamp. Ito yung parang ilaw that stretches across dun sa harapan. LED yan. Tapos yung kanyang headlight is also LEDs na rin. Yung signal light is also LED at meron din siyang front camera. Similar with the latest Hyundai cars, meron din siyang active shutters dito sa bandang harap. Yan yung bumubukas kapag kakailangan ng makina. So in terms of design language, futuristic talaga siya. Meron siyang semblance dun sa Hyundai Staria. Now, check naman natin yung side profile niya. One thing you will notice, yung kanyang malaking body cladding. You will see here dito sa front fender, malaki siya. In fact, yung headlight naka-integrate dun sa body cladding dito sa harap. Hindi ko siya masyadong type kasi naka-black siya. Mas maganda sana kung body color dito. By the way, naka 18-inch alloy wheels nga pala siya with 215/55 R18 na tires. Naka-disc brake na rin siya dito sa front wheels saka dun sa rear wheels. Yung black cladding continuous dito sa lower portion hanggang dun sa rear fender. And then meron siyang highlight dito sa door. From the front door hanggang dun sa rear door, meron siyang line na pataas. By the way, yung suspension nga pala niya is multi-link dito sa likod and MacPherson strut dun sa harap. Yung side mirror niya is body colored with integrated turn signal light. Meron din siyang camera dun sa ilalim. Power folding na rin siya at power adjustable at meron siyang blind spot monitoring. Door handles are body colored and you would see na wala siyang chrome trimming. So lahat black siya. Okay, check naman natin itong rear portion. Meron din siyang mahabang ilaw that runs across the tailgate. Tapos yung kanyang tail lights ay LED na rin. Parang naka-integrate siya dun sa rear fender. Meron siyang hybrid na logo sa likod, meron din siyang sensor, at meron ding rear camera. Meron din siyang slim na rear spoiler, tapos meron dong third brake light. At dun sa roof, meron siyang shark fin antenna. If you look at the back closely, parang naka-lift yung likod niya kasi malaki yung metal portion dito sa likod, tapos maliit lang yung rear glass. And then dito sa likod, sa baba ng bumper, nandun yung kanyang rear fog lamp. So, in terms of rear design, futuristic ang dating niya. Okay, check naman natin yung interior. At first glance, similar yung vibe niya sa mga bagong models ng Hyundai. Dito sa upper portion is plastic material. Then dito sa middle portion is soft touch naman. And then dito is plastic again. Nandito naman ang mga switches. Nandito yung switch for the side mirror. At nandito yung mga switches sa mga windows. May bottle holder here at meron ditong speaker. Okay, check natin itong driver seat. So makita mo dito, it's power adjustable at meron din siyang lumbar support button. So you can adjust your seat automatically. Nandito yung lever for the fuel tank at nandito naman sa pag-open ng hood. Medyo unique lang ang position ng mga buttons dito. For example, ang location ng automatic parking brake is nandito. And then, nandito yung bukasan ng tailgate. Parang nakakaalangan na ang location ng parking brake nandito. At nandito naman sa upper portion yung switch ng traction control at saka yung 12-volt battery reset button. Yung steering wheel niya is leather wrap, tapos meron ditong mga buttons, no?
Dito sa left side, nandito yung control for the ADAS at saka dun sa instrument cluster. Dito naman sa right side, nandyan yung control dun sa infotainment screen. Okay, check natin kung may adjustment yung manibela. So, natitilt siya, pwede mo rin siyang i-adjust up and down for a better driving position. By the way, meron din nga pala siyang paddle shifter. At nandito sa left side yung kanyang stocks for the lighting system at dito sa right dun sa kanyang wiper. At naka-EPS na rin siya. Similar with the other Hyundai vehicles now, yung kanyang instrument cluster is malaki na, it's 12.3 inches. Naka-integrate na rin yung display na 12.3 inches na din. It's full digital, tapos yung infotainment screen niya is with Android Auto and Apple CarPlay with Bluetooth and voice recognition. Dito sa baba ng infotainment screen, meron ditong mga controls na made of brushed aluminum. So, nandito yung control sa infotainment screen. Dito naman sa lower portion, yung control ng kanyang aircon. So, you can control yung temperature here. It's dual zone automatic control. And then, you can also control yung defogger dito sa front at saka sa rear. Yung gear shifting nga pala niya, nandito sa may steering column. So, dito, ito-twist mo lang siya para mailagay mo sa drive, neutral, or reverse. So, ganyan sa mga Hyundai vehicles now. Wala dito sa center console. Kaya mas maluwag dito sa gitna. Dito naman sa area nito, meron siyang charging port. Meron siyang dalawang Type-C. Tapos, dito sa right side, meron siyang 12-volt socket. And then, you have here yung wireless charging pad. Nandito rin yung button for the drive mode. So, yan yung drive mode button. Ito yung switch for the camera, parking sensor, saka yung auto hold. Maganda rin yung feature dito sa center console. Meron ditong dalawang cup holder. So, pag pinindot mo itong button, lalabas yung cup holder. At kung hindi mo naman kailangan, ipupush mo lang siya para maitago mo siya. So, pagka na-push mo siya, mas malaki na yung space dito. So, pwede ka nang maglagay ng mga bigger items dito. Okay, check naman natin itong center armrest. Leather wrap siya. So, pag inopen mo siya, meron siya ditong parang tray. And then, pag tinanggal mo, yan yung compartment niya dito sa ilalim. Open nga pala sa front, so pwede kang dumukot ng item dito sa front. Ang dashboard naman niya is made of plastic. So, ganito ang itsura ng kanyang dashboard. Mababa siya, so maganda rin yung visibility. Meron siyang open na upper compartment, merong glove box, tapos meron din siyang ilaw dito. Sa ilalim ng dashboard, meron din siyang ambient lighting. Dito naman sa taas, nandito yung kanyang interior cabin lights, no? LED yan. At nandito rin yung switch ng kanyang sunroof. Okay, check naman natin itong kanyang sun visor. So, dito, pag hinila mo siya, meron siyang vanity mirror. Pero wala siyang ilaw. Ang ilaw niya nandun sa taas. So, meron siyang switch dito sa bandang itaas. Ito, pag sinwitch mo yan, mag-o-open yung light dyan. Dito naman sa driver's side, ganun din. So, pareho din. Meron din ditong vanity mirror and then meron ding ilaw dito sa taas. Ito nga pala yung itsura ng kanyang leather seat. Maganda naman yung quality. May kaunting perforation. Simple lang yung design niya. At yung design ng kanyang dashboard, meron namang symmetry hanggang dun sa kanyang door panels. Okay, check naman natin itong second row seat. Itong door panel niya, pareho rin dito sa second row area, no? So, ito is may combination ng plastic at soft touch material. At dito sa lower portion, mayroong bottle holder at saka speaker. Yung legroom naman niya is adequate, komportable siya. For a compact crossover, okay na okay siya. Itong likod is plastic and then meron ka ditong lalagyan ng magazine at medyo naka-curve to para mas maluwag yung iyong legroom. Maganda rin yung height nitong rear seat. Adequate yung leg support. At dito sa likod ng armrest, meron ditong dalawang aircon vent. At dito sa lower portion, meron ditong dalawang USB port na Type-C. And then meron ka rin ditong compartment na pwede kang maglagay, for example, ng cellphone while you're charging it. Comfortable naman yung leather seat. Hindi siya masyadong matigas, hindi naman siya masyadong malambot. At dito, meron din siyang center armrest na merong dalawang cup holders.
And then meron siyang LED light dito sa second row seat area. Okay, check naman natin yung trunk area. Power tailgate siya at malaki yung kanyang trunk area. Pwede mo rin tanggalin ito to give more space. At nandito naman sa ilalim yung kanyang reserba at saka yung kanyang mga tools. So, very basic lang. Dito sa left side, meron siyang ilaw, tapos meron siyang tie points, tapos may mga maliit na compartment dun sa dalawang tabi. Para ma-increase yung cargo space, pwede mo ring ibaba itong second row seat. It's 60-40 split yan. Pag naibaba mo yan, saka yung sa kabilang side, so malaki na yung cargo space mo. So, yan yung kanyang cargo area. So, very basic lang, pero malaki naman. So, check naman natin yung power system niya. It's hybrid. Bale, full parallel hybrid system siya with 1.6 liter gasoline engine. Meron siyang electric motor and a battery to achieve yung excellent fuel economy. Bale, nagsuswitch siya between the electric motor and the gasoline engine. Normally, for optimal power and efficiency. Yung baterya niya is sinacharge naman through regenerative braking system. Bali, kinakapture niya yung energy during deceleration. Tapos yung electric motor naman niya, gumagana siya during halimbawa sa low speed driving, acceleration, at saka yung sa mga uphill climbs. So, bale, yung 1.6 liter na gasoline engine serves as one power source. Tapos yung electric motor provides additional power and allows for all-electric driving. At yung transmission nga pala niya is 6-speed dual clutch transmission. At ang combined power niya is 141 PS at saka yung torque niya is 144 Newton meters of torque. So, ang key benefit talaga nitong hybrid system is yung it significantly improves yung fuel efficiency. Kaya marami ngayon ang gumagawa ng hybrid. So, kung ayaw nyo ng pure electric, pwede kayong mag-hybrid. So, depende na lang talaga yan sa buyer's preference. Kung type mo to, go for it. For example, naka-EPS yan, naka-LED lahat ng ilaw, may 12.3 inches integrated display with Apple CarPlay and Android Auto, meron din siyang 360 camera, at meron siyang Hyundai SmartSense. So, nandun yung adaptive cruise control, forward collision avoidance assist, lane following assist, lane keeping assist, blind spot collision avoidance assist, blind spot view monitor, reverse parking collisions avoidance assist, meron din siyang parking distance warning, and the usual ABS, electronic stability control, hill start assist, at saka yung tire pressure monitoring system. So, sino ang mga competitors niya? Andyan yung Toyota Corolla Cross Hybrid, yung GWM Haval Jolion, o kaya yung Toyota Yaris Cross Hybrid. And of course, nandyan din yung BYD Sea Lion 6. Ang presyo nila hindi nakakalayo sa 1.5 to 1.6 million. Kasi ngayon ang labanan yung technology saka yung safety features. Yung iba gusto nila yung distinctive, youthful design with modern technologies. Yung iba naman, ang hinahanap is yung reputation for reliability. Pero palaging may trade-offs yan. Kasi wala namang perfect car na yung features na hinahanap mo andun lahat. And for this Hyundai Kona, ang pros niya is yung kanyang fuel economy kasi hybrid nga siya. Spacious din siya, meron siyang large boot, so practicality for daily use, okay na okay. Yung design niya is also stylish and eye-catching, so stand out ka sa crowd. And of course, marami siyang useful na standard features. Plus, meron siyang 5-star safety rating from Euro NCAP. Now, ano naman yung mga cons niya? Yung interior design niya is to me is parang uninspiring. May pagka-bland siya at marami siyang cheap plastic despite meron siyang mga metallic accents. I just don't know yung ride quality nito but with bigger wheels for a small crossover, siguro sa rough surfaces hindi ito ganun kaganda yung ride. The other con nito is yung faster depreciation. Makaka-affect din ito sa kanyang resale value at saka yung long-term cost of ownership. At ang isang nakakatakot dito, kapag hindi bumenta ito, baka tanggalin na rin ni Hyundai sa market.
Kasi yung Hyundai ganun parang pagka hindi bumebenta, nawawala agad sa market. In terms of features, adequate naman itong Hyundai Kona na meron din sa mga competitor niya. Siguro ang negative lang dito yung price point niya na about 1.6 million. There are other options na mas sulit kunin compared dito. Sa market naman may ibang options na mas malaki yung footprint gaya ng Ford Territory o kaya yung BYD Sea Lion 6. And one last thing na hindi ko gusto sa styling is yung kanyang black fender flares na sana ginawa na lang body colored. So yan ang mga pros and cons niya. But if you're looking for a stylish compact crossover, itong Hyundai Kona is also a good choice. Kasi at the end of the day, ngayon yung mga technologies parang pare-pareho na lang din Ang magkakaiba lang talaga yung level of service at saka yung availability ng parts. So kung maganda ang after-sale service, okay na rin ito. Since meron namang karakter yung design niya in some angles. Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again my next vlog. Bye!